PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr., isa ng ganap na 4-star general, formal nang tinalaga bilang ika-32 pinuno ng pambansang pulisya. Pilipinas, wala pang naitatalang bagong kaso ng Nipah virus. Department of Health nakaalerto sa posibleng pagpasok ng sakit. Paglalabas ng medical bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi na kailangan ayon sa Malacanang. Abiso ng pagpupulong para sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naipasa na sa House Justice Panel members. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Isa ng ganap na 4-star general sa Philippine National Police, General Jose Melencio Nartates Jr. Kahit may iniindang sama na pakiramdam, mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-administer ng oath sa bagong PNP chief. Kasunod nito, nanumpa na siyang bilang ika-32 hepe ng PNP. Ito ang balita ni Lea Ilagan. As chief, I will lead this organization in faithful service to the Constitution. I will enforce the rule of law without fear or favor. Professionalism, discipline, and integrity are not optional. They are expected. Makalipas ang 5 buwan na pagsisilbi bilang acting chief ng Philippine National Police, ginawaran na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 4-star rank si Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ito'y matapos tanggapin na ni dating Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III, ang optional retirement kasunod ng pagkakatalaga sa kanya bilang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Mula sa palasyo kung saan isinagawa ang donning of ranks, dumiretso si General Nartates sa Camp Crame para naman sa kanyang arrival honor ceremony. Dito ay sinalubong siya ng kanyang mista na si PNP Deputy Chief per Administration, Police Lieutenant General Bernard Banac at ng ilang matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Ayon kay General Nartates, masaya siya sa natanggap na isa pang estrelya sa kanyang balikat. When I assumed and took oath on August 26, ang pamumuno ng Philippine National Police ay nasa shoulder ko na at nasa akin na. So that was August 26. So happened that meron pang isang 4-star yung pinalitan natin. Kaya hindi pa tayo napopromote noon. And now I've been promoted by virtue of the promotion order that was given to me by the President and properly endorsed by the NAPOLCO. Kaakibat ng bagong nakamit na promosyon ang mas mabigat na responsibilidad. Katunayan, prioridad daw sa marching order ng Pangulo ang pagpapababa ng krimen sa bansa. Well, ang bilin ng ating Pangulo is continue yung trabaho ng Philippine National Police, ensure that the community is safe, ensure na mapababa natin ang krimen, and yan naman ang parati nating ginagawa at dire-diretso. Hinihingi naman ni Chief PNP ang buong suporta ng mga pulis para maipatupad ang lahat ng programa ng pambansang pulisya tulad ng maayos na peace and order ng bansa. Ang pagbababa ng krimen ay isang napakalaking programa. Magagawa mo lang yan, of course, if the Philippine National Police is doing their job. Paano mo mapapagawa? Kailangan elite and or mataas ang moral nila, etc. Paano mo papagawa uli yan? Mataas ang sweldo, tumaas ng sweldo natin. Magandang training, we have funds at nagtitraining tayo tuloy-tuloy. Si General Nartates ay naging commander ng Area Police Command sa Western Mindanao.
at naging Deputy Chief for Administration. Naging Direktor ng Police Regional Office 4A at Direktor ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Si Nartates din ay matagal na naging Provincial Director ng Ilocos Norte. Siya ay produkto ng Philippine Military Academy Tanglaudiwa Class of 1992 at nakatakdang magretiro sa March 2027 kasabay ng kanyang ika-56 na kaarawan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Karaniwang target ng samut-saring modus operandi at scam ang mga overseas Filipino worker. Kaya walang patid ang paalala ng pamahalaan sa mga Pilipino sa ibang bansa na mag-ingat. Kamakailan may nag-alok ng tulong sa mga OFW sa Bahrain kapalit ng pera. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. The Philippine Embassy in the Kingdom of Bahrain warns the public about a scam phone calls and messages from individuals falsely claiming to be from the embassy. Nagbabala ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga Pilipinong nananatili ngayon sa bansang Bahrain dahil sa mga scammer na nambibiktima sa pamamagitan ng text messages at phone call. Batay sa mga sumbong na natanggap ng Embahada ng Pilipinas sa Manama, estilo ng mga scammer na gamitin ang emblem ng Philippine Embassy sa kanilang WhatsApp account upang magmukhang lehitimo. Kasunod nito ay mang-aalok ng assistance to national services kapalit ng pera. Ayon sa OWA, nabiktima ang isang household service worker sa Bahrain na nakunan ng 15,000 pesos. Gusto po magpatulong na uuwi, through messenger sila nag-uusap. Ang sinabi po sa kanya, tutulungan siya na pag-process sa kanyang pag-uwi para makancel ang visa niya po. Nagpadala nga raw po ng pera ang household service worker in exchange for help po na ma-repatriate po siya. Paalala ng mga opisyal ng OWA at Embahada, hindi kailanman manghihingi ng pera ang kanilang tanggapan para sa assistance to national services at hindi rin magpapadala ng financial aid gamit ang hindi nila official accounts. Hinihiling ng Embahada sa publiko na mag-ingat at maging mapanuri sa mga natatanggap na tawag at text. Manatili ring mapagmatsyag lalo na at naglipa na ang mga scammer sa digital platform. Samantala at nagbabala rin ang mga ito laban sa mga nagbebenta ng e-card o OWA membership card. Kadalasan umano itong nangyayari sa Europe kung saan may mga naglalakad ng membership ng mga OFW. So once na nagbayad kayo ng OWA membership ninyo po, libre po yung card mismo. So hindi rin po kami naniningil talaga doon sa card. Payo nito, huwag nang padaanin sa kung sino pa ang pagpapamember sa OWA upang hindi maloko. Nananatili ring $25 ang membership fee at walang anumang dagdag singil. Mulit-muli naman ang paalala ng mga otoridad na makipag-ugnayan lamang sa official social media pages ng mga ahensya ng gobyerno kung nangangailangan ng tulong upang hindi mabiktima pa ng mga masasamang loob. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Limitado pa rin ang mga lakad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa iniindang diverticulitis o impeksyon sa bituka. Bagamat patuloy ang kanyang pagaling, kailangan pa niya ng pahinga at pag-iingat. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sa mga susunod na mga linggo, inaasahan na ang lubos sa pag-ayos ng kanyang kalusugan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Hindi na kailangang maglabas pa ng medical bulletin ukol sa kondisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang posisyon ng palasyo sa gitna na rin ng paglutang ng iba't ibang espekulasyon ukol sa tunay na estado ng kalusugan ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ayon sa doktor ng Pangulo, hindi naman nakamamatay ang iniinda nitong sakit na diverticulitis o pamamaga ng isang bahagi ng large intestine.
Hinimok ni Yusek Castro ang publiko na umasa sa impormasyon mula sa palasyo kasabay ng pagtanggi sa kumakalat na ulat na di umano'y paglala ng kalagayan ng Pangulo. Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. Batay sa konstitusyon, obligado ang Pangulo na ipaalam sa publiko ang lagay ng kanyang kalusugan kung may malalang sakit. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, inaasahan na sa mga susunod na linggo ay tuluyan ng gagaling si Pangulong Marcos. Base na rin ito sa kanyang naging karanasan. Well, it's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. You know, last year I also had diverticulitis. I had it twice, December of 24 and January of 2025. Masakit yun. Ha? And I had downtime of a week for each episode at that time. So now I'm fully recovered and I think in the next few weeks the President will be fully recovered. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging issue ang paglalabas ng medical bulletin ng Pangulo ng Bansa. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang petisyon ang inihain sa Korte Suprema na humihiling na isapubliko ang tunay na kalusugan nito. Ngunit dinismiss ito ng Supreme Court dahil sa kawalan ng merito at biguring napatunayan ng petitioner na may obligasyon ng Pangulo na ilabas ang kanyang kalagayang pangkalusugan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kontaminado na umano ang Nipah virus outbreak sa India. Ngunit naghigpit na ng kanilang health screening at airport surveillance ang ilang bansa sa Asya. At bagamat wala pang kumpirmadong kaso nito sa Pilipinas, naka-alerto ngayon ang Department of Health sa pagbabantay upang mapigilan ang pagpasok ng Nipah virus sa bansa. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Handa ang ating DOH para sa Nipah virus at iba pang sakit. Sa katunayan, hindi na bago itong Nipah virus sa atin. Wala pang naitatala o nadidiskubreng bagong kaso ng Nipah virus sa Pilipinas sa kabila ng tumitinding pangamba ng publiko bunsod ng outbreak sa India. Ngunit pagtitiyak ng Department of Health, handa ang Pilipinas sa naturang virus at iba pang nakahahawang sakit. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, mahigpit din itong minomonitor ng kanilang Epidemiology Bureau matapos ang huling naitalang kaso sa Sultan Kudarat noong 2014. Ang Nipah virus ay hindi pangkaraniwang sakit na nagmumula sa hayop o isang klase ng zoonotic disease. Karaniwang nagmumula ito sa paniki, ngunit maaari ring maipasa sa ibang hayop tulad ng baboy at kabayo. Ayon sa World Health Organization, maaaring maihawa ito sa tao mula sa mga hayop sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain at pwede rin ng human-to-human transmission. Tinatayang nasa 40% hanggang 75% ang case fatality rate ng Nipah virus. Kabilang sa sintomas ng Nipah virus ay lagnat, pananakit ng ulo, muscle pain, pagsusuka at pananakit ng lalamunan. Sa kasalukuyan ay wala pang gamot o bakuna laban sa Nipah virus, kaya ang maaring panlaban dito, ayon sa World Health Organization, ay supportive care. Payo ng DOH sa publiko upang makaiwas sa Nipah virus, maging maingat sa pagkain ng karne. Makakaiwas po tayo sa Nipah virus sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga paniki o iba pang hayop na may sakit. Pinakamainam na kumain ng karne na aprobado ng ating National Meat Inspection Service o NMIS at palaging lutuin ng maigi ang pagkain. Ayon sa DOH noong 2023 ay may nakalatag ng bagong alituntunin sa pagtugon sa Nipah virus. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa ito ang balita. Abiso ng pagpupulong para sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipasa na sa House Justice Panel members. Pagdedeklara ng persona non grata sa ilang Chinese officials sa Pilipinas, suportado ng ilang grupo. Hinarang umano ng Kamara ang third impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Partikular na inihain ng grupo ni na Attorney Ferdinand Topacio at dating Environment Secretary Mike Defensor. Ito ang balita ni Dante Amento. The receipt of an impeachment complaint is ministerial. Wala pong discretion given to the office whether or not to receive. Muling binatikos ng grupo ni na Attorney Ferdinand Topacio ang Office of the Secretary General ng House of Representatives. Kaugnay ito ng hindi pagtanggap sa ikatlong impeachment complaint na kanilang inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, malinaw na hinarang ng Kamara ang kanilang reklamo. Halatang-halata naman po na talagang iniipit ng nila kasi ang gusto nila, ang umasenso lang, yung first impeachment na para sa akin, with all due respect to a brethren in the profession, is very flimsy. Tanging ang dalawang reklamo na inihain ni Attorney Andre De Jesus at ng Makabayan Black ang pinalusot at tinanggap ng Office of the House Secretary General. Sa paniniwala ng grupo ni na Topacio, hindi rin uusad ang mga reklamong ito. Bukod sa manipis ang unang impeachment complaint na inihain ni Attorney De Jesus, duda sila sa complainant dahil ipinagtanggol umano nito si First Lady Liza Araneta Marcos. This is a lawyer who in the past defended the First Lady. So, very doubtful at saka manipis po. Wala pang sagot sa hinihinging reaksyon ng UNTV News dito si Attorney De Jesus. Sinubukan namin kunan ng reaksyon si House Sec Gen Cheloy Garafil sa mga pahayag ni Attorney Topacio, ngunit hindi pa siya nagbibigay ng pahayag. Samantala, duda rin si Topacio sa intensyon ng Makabayan Black sa inihain nilang impeachment complaint. Paliwanag ni Topacio, maaaring bargaining lamang ito. Halimbawa, may kaso si dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kaugnay ng pag-abuso sa mga kabataan. Ginagawa umano ito ng Makabayan Black para sa kanilang pakinabang. Very malleable yan. The Makabayan Black belongs to the malleable opposition, ready to coalesce with the majority, basta may benepisyo sila. Dagdag pa nito, pagkatapos makapaghain ng impeachment complaint ng Makabayan Black, agad silang nagkaroon ng pagpupulong ng House leadership kasama si Speaker Faustino Boji D. Samantala sa mensahe ni dating Representative Castro sa UNTV, sinabi nitong malinaw ang posisyon ng Makabayan Black para sa accountability at hindi nila gagawin ang paratang ni Attorney Topacio. Samantala sinabi naman ng Makabayan Black na walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanila. Sa mensahe ni Assistant Minority Leader at Kabataan Representative Attorney Rene Co, sinabi nito na may bantaring hindi tanggapin ang kanilang reklamo. Ngunit dahil sa pressure, kinalaunan ay kinuha rin ang kanilang inihaing reklamo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling prioridad ng Marcos administration ang anti-political dynasty, kaya patuloy itong tinatalakay ng Malacanang. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pinag-aaralan itong mabuti ng palasyo habang pinag-uusapan ng Kamara at Senado ang kanya-kanyang bersyon sa naturang panukalang batas. Palagay ko, basta hindi masyado extreme, the idea is to move the needle, so to speak. Dapat may mapasa tayong version ng anti-political dynasty. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid nating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Nakaranas ng malalakas na ulan at hangin ang United Kingdom at ilang bahagi ng Ireland dahil sa Storm Chandra na nagdulot ng malawakang pagbaha, pagsasara ng mga kalsada at kanselasyon ng biyahe sa England, Scotland, Wales at Northern Ireland. Nagtala ang mga otoridad ng daan-daang flood warnings at alerts kabilang ang pagdedeklara ng major incident sa Somerset matapos bahain ang maraming mga bahay. Nagbabala ang Met Office sa patuloy na panganib ng pagbaha, yelo at niebe na maaaring magdulot pa ng karagdagang pagkaantala sa transportasyon at pagsasara ng mga paaralan. Ito na ang ikatlong malakas na bagyo na tumama sa UK ngayong Enero, na lalo pang nagpapalala sa pinsala sa infrastruktura at pagkawala ng kuryente sa libo-libong tahanan.
Gumuho ang bahagi ng lupa sa isang hilltop town sa Nishemi, Sicily matapos ang malakas na bagyo na nagresulta para malagay sa gilid ng bangin ang dose-dosenang bahay at maging banta sa kaligtasan ng mga residente. Inilikas ang humigit kumulang 1,500 mamamayan habang patuloy pang lumalawak ang landslide na nagbabantang lamunin ang makasaysayang sentro ng bayan. Ayon kay Nishemi Mayor Massimiliano Conti, nananatiling kritikal ang sitwasyon dahil hindi pa humihinto ang paggalaw ng lupa at may mga bahay na tiyak ng guguho sa loob ng itinakdang danger zone. Nagdeklara na ng state of emergency ang pamahalaan ng Italia sa mga rehiyong tinamaan ng Cyclone Harry habang tinatayang lalampas sa €1 bilyong ang pinsala sa infrastruktura at mga kabahayan. Nagbabala si US President Donald Trump na posibleng may masamang mangyari sakaling matalo ang Republican sa nalalapit na midterm elections. Sa pagsisimula ng kanyang campaign rally, hinikayat ni Trump ang mga Amerikano na suportahan ang kanyang partido sa kabila ng kinaharap na tensyon ng kanyang administrasyon dahil sa mga isyu ng immigration at pangamba ng mga botante sa ekonomiya ng Amerika. Ito ang balita ni Lynn Perez. Because we got to win the midterms. I mean, I'm here because I love Iowa, but I'm here because we're starting the campaign to win the midterms. We got to win the midterms. Sa isang rally sa Iowa, iginiit ni US President Donald Trump na kailangang masungkit ng kanyang partido ang mayorya sa Senado at sa Kamara sa darating na Nobyembre kahit pa nahaharap siya sa mababang approval ratings. Ayon sa Pangulo, kritikal ang midterms para mapanatili ang polisiya at reformang sinimulan ng kanyang administrasyon. If we lose the midterms, you'll lose so many of the things that we're talking about, so many of the assets that we're talking about, so many of the tax cuts that we're talking about, and it would lead to very bad things. Sa kanyang talumpati, itinuon ni Trump ang kanyang mensahe sa muling pagkabuhay ng ekonomiya ng Amerika kung saan sinabi niyang muling pumapasok ang bansa sa Golden Age kasunod ng pagbaba umano ng presyo ng mga bilihin. Ngunit kasabay nito ay lumabas ang datos na bumagsak ang consumer confidence sa pinakamababang antas mula pa noong 2014 na sinyalis na patuloy na pangambaan ng publiko sa gastusin at affordability. Sa gitna ng kanyang pagsasalita ay ilang ulit na nagkaroon ng protesta dahilan para maantala ang programa na mariing tuniligsa ni Trump sa harap ng kanyang mga taga-suporta. Binanggit din ni Trump ang pagbaba ng bilang ng mga kriminalidad sa ilang estado ng Amerika kasunod ng operasyon ng kanyang administrasyon bilang tugon sa pagtuligsa sa kanya kasunod sa nangyaring kaguluhan sa Minnesota kung saan isa ang nasawi matapos aksidenteng mabaril ng ICE agent. So you read much about Minnesota where, unbeknownst to the public, we have brought down crime very substantially in Minnesota. We've taken out thousands of hard criminals, hardened, vicious, horrible criminals. You don't read about things like Washington, D.C., where there is virtually no crime, and it was horrible a year and a half ago. Memphis, Tennessee, which was a real disaster, and now it's down. Crime has dropped by 78% in the last 2 months. New Orleans, Louisiana, I was asked by the governor of Louisiana to help them with New Orleans. It was a disaster, and crime is down 54% in about 3 weeks. You don't read about that. Ayon sa White House, magpapatuloy ang pag-ikot ni Trump sa iba't ibang estado bilang bahagi ng paghahanda sa midterm elections. Kasabay nito ay nananatiling sensitibo ang issue ng immigration kung saan bagamat may suporta sa maigpit na polisiya, lumalabas din sa mga survey ang pag-aalala ng publiko sa mga polisiyang ipinatutupad ng administrasyon. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing kinondena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pag-atake ng Russia gamit ang mga drone sa isang passenger train sa Kharkiv region na tinawag niyang malinaw na isang gawa ng terorismo laban sa mga sibilyan. Ayon kay Zelensky, mahigit 200 ang sakay ng tren at 18 na ang nasa bagon na direktang tinamaan ng isa sa 3 drone.
4 na pasahero ang nasawi dahil sa pag-atake habang 2 ang sugatan at 4 ang nawawala. Iginiit ng Ukrainian leader na walang anumang military justification ang pag-atake sa mga sibilyan at dapat managot ang Russia, hindi lamang sa pinsala kundi sa kakayahan nitong magsagawa ng ganitong uri ng karahasan. Dahil dito, muling nanawagan si Zelensky sa international community na palakasin ang pressure laban sa Russia at patuloy na suportahan ng Ukraine upang maprotektahan ang buhay ng mga sibilyan at mapanagot ang mga responsable sa naturang pag-atake. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Suportado ng ilang grupo ang panawagan na ideklarang persona non grata ang ilang opisyal ng Chinese Embassy sa bansa dahil sa patuloy na pakikipagpalitan ng patusada sa ilang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Lumabas naman sa isang survey na nadagdagan pa ang bilang ng mga Pinoy na itinuturing ang China na pinakamalaking banta sa seguridad ng bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sumugod sa tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City ang ilang grupo sa pangunguna ng Filipino Do Not Yield Movement. Dala ng mga relihista ang mga AI-generated na larawan ni Chinese President Xi Jinping na kanilang pinunit at sinilaban sa harap ng embahada. Layunin ng pagkilos na kondinahin ang patuloy na panghaharas at pambubuli ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Gayon din upang ipakita ang kanilang suporta sa pamahalaan at mga opisyal ng bansa na patuloy na naninindigan sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Nililihis nila yung atensyon ng mamamayan na ginawa nilang pambubuli, pang-water cannon at panggigiit sa mga mangingisda natin. Kung kaya nga nilang gawin yun sa mga nasa pwesto, ano pa po yung mga mamamayan lamang po. Kung nananakot sila ng nasa pwesto, mas natatakot po ang sambayan ng Pilipino. Panawagan nila ideklarang persona non grata ang mga diplomat ng China, lalo na ang Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy sa Maynila na si Go Hui, dahil sa patuloy na pakikipagpatutsadahan nito sa ilang senador at opisyal ng Pilipinas na taliwas sa diplomatic norms. Nananawagan po ang grupo namin, ang mga Chinese diplomat po, itag as persona non grata dahil sa ginagawa nilang pambubuli, pananakit. Pero at least po lumalakas na yung boses, nagkaroon na po ng tag as persona non grata. Ngayon po, lalaban po ang grupo namin, mananawagan na huwag patulugin yung persona non grata na issue na yan sa mga Chinese diplomat po. Natatakot din sila na maging ang bagong diskubre na natural gas sa Malampaya ay pag-interesan din ng China. Panawagan nila sa mga opisyal ng pamahalaan, ipagpatuloy ang paninindigan na hindi bibitawan ang anumang bahagi ng Pilipinas. Sa pinakabagong tugon ng masa survey na inalabas ng Okta Research ngayong araw, mas dumami pa ang mga Pilipino na naniniwala na ang China ang pinakamalaking banta sa seguridad ng Pilipinas, kung saan umabot ito ng 79%. Mas mataas ito ng 5% kumpara sa 74% Hulyo noong nakaraang taon. Nasa 13% lamang ang nagsasabing dapat pagtiwalaan ng China kumpara sa 60% na hayagang hindi na nagtitiwala sa China. Kaya apila ng ilan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga opisyal ng pamahalaan, na tila mas sinusuportahan ang naratibo ng China. Kahit sino pa man po sinusuportahan nyo pagdating sa politika, dapat iisa lang po ang boses natin pagdating sa West Philippine Sea. Dapat sisigaw lang tayo ng pro-Pilipinas na mga naratibo. Ang National Maritime Council nagpahayag ng buong suporta sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng pahayag ng ahensya laban sa umano'y mali at mapanlinlang na mga aligasyon tungkol sa mga nagaganap sa West Philippine Sea. Binigyang diin nito na ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay malinaw na itinatag sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at pinagtibay ng 2016 Arbitral Award. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na ngayong hapon sa Basilan ang 19 na technical wreck divers ng Philippine Coast Guard na magsasagawa ng diving operations sa mas pinaigting na search and rescue operations sa lungsod na MV Tricia Kirsten 3 sa katubigang bahagi ng Balok-Balok Island. Sisiri nila ang karagatan para mahanap ang 10 pang nawawalang sakay ng lumubog na roll-on roll-off vessel na nangyari noong Lunes. Ayon sa PCG, mula sa 10 nawawala, 8 sa mga ito ay pawang mga tripulante ng Roro kabilang na ang kapitan. Nauna nang nakaligtas sa trahedya ang 18 sakay ng Roro habang 18 naman ang binawian ng buhay. Manatiling nakatutok sa UNTV, magbabalik ang Ito ang Balita. Naitakda na ang unang pagpupulong ng House Committee on Justice kaugnay ng inihaing reklamo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naipadala na rin sa mga membro ng komite ang notice of meeting. Tiwala naman ng isa sa mga endorser na sapat ang anyo at nilalaman ng kanilang reklamong impeachment laban sa presidente. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I wish to start with the consolidation of the two complaints. The one filed by Attorney De Jesus and the one endorsed by the Makabayan Bloc. Tuloy na ang gagawing pagpupulong ng House Committee on Justice sa February 2, araw ng Lunes, para sa 2 impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naipadala na ang abiso ng pagpupulong sa mga miyembro ng House panel. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, kabilang sa gagawing pagpupulong ang kanyang opening remarks. Pagsasalitain din ng mga kongresistang nag-endorse ng reklamong impeachment na sina House Deputy Minority Leader, Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay at Makabayan lawmakers. Kabilang naman sa prosesong target maisagawa ay ang consolidation ng 2 reklamong impeachment at pagtukoy sa sufficiency in form and substance. Sinagot ni House Justice Panel Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang pinakamabigat na hamon para sa kanila sa impeachment proceedings. The most challenging for me is to be able to discharge our function with utmost impartiality and independence, no? Kasi alam mo yung mga members ng Justice Committee, or I must say all members of the House, are political personalities. The faith and allegiance that we have, we owe it to the Filipino people and not to anyone else. Kasalukuyan na ring binubuo ng komite ang ipatutupad na panuntunan sa pagdinig ng impeachment complaint laban kay PBBM. Samantala, tiwala naman ng isa sa mga endorser na si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na sufficient in form and substance ang kanilang reklamong impeachment laban sa presidente. Dapat tumusot both sa sufficiency in form and substance dahil ang laman nun ay ang katotohanan ng nangyari sa flood control corruption scandal at sa direktang papel ng Pangulo rito, kaya kailangan siyang managot through impeachment. Dagdag pa nito, malakas ang kanilang ebidensya sa pagtataksil ni PBBM sa tiwala ng publiko, kabilang na ang umano'y pagiging sangkot nito sa 100 billion pesos na halaga ng insertions sa 2025 budget at kickback scheme. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ng tulong sa pamahalaan ang mga residenteng apektado ng gumuhong flood control project sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga. Hiling nila mabigyan ng relokasyon bago patuluyang gumuho ang lupa sa lugar. Anila, ayaw na nilang hintayin pang may madisgrasya sa kanilang pamilya o komunidad dahil sa patuloy na pagkasira ng proyekto. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nung una po, naalis po sa akin yung 2 kwarto. Ngayon kasama na po yung CR at saka yung kusina. Buong bahay na po ngayon.
2 ulit nang gumuho ang lupa sa ginagawang flood control project ng DPWH sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga. Ayon sa mga barangay opisyal, unang gumuho ang slope protection sa lugar noong Agosto 17, taong 2024. Kamakailan, muli itong bumigay na nagdulot ng mas malawak na pinsala. Yung sira, ginawa po yun, hanggang ngayon ginagawang kasalukuyan nung bumigay. Aras papunta na po sa Papinis eh. Tapos na po sana, kaya lang bumigay po nung January 22 yung kasalukuyan na taon. Yun nga po, maraming bahay na sumama at ang mga affected na barangay na nagkabitak-bitak yung mga pader nila. Dahil sa patuloy na pagguho, ipinagbabawal na ang pananatili sa mga bahay na nasa loob ng 20 metrong layo mula sa nasirang dike at gumuhong lupa. Nanawagan ang mga apektadong residente sa pamahalaan lalo na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan sana sila ng permanenteng relokasyon kapalit ng mga bahay na kanilang iiwan para sa kanilang kaligtasan. Hindi na po kami titira sa bayan pong yan. Baka po kung mabigyan po kami ng tulong nung pinakamatas po dito sa namin, mas mainam po yung aalis po kami dito sa likod. Baka yung hindi pa po siguro yung mangyayari. Mas malala po yung mangyayari. Yung bahay ko po, pinapaalis na po kami dito. Kaya lang, siyempre, wala naman pa kaming talagang budget. Paano po? Kaya nananawagan po kami sa mga mahirap po. Hindi kami po makatulog pag gabi. Siyempre, naaalala namin yung nung panlakas ng tunog ng nasira. Yun lang po. Sana po ma-actionan nyo na lang po. Ayon naman kay Barangay Captain Marley Pineda, may mga hakbang na silang isinagawa upang maiparating sa kinaukulan ang reklamo ng mga residente at maresolba ang problema sa nasirang slope protection o dike. Sa panawagan namin po, lalong-lalo na kami dito sa barangay, nanawagan nga ako kay Presidente kahapon at sa ating sekretary na Ison na sana mabigyan ng agarang solusyon tong dahil malapit na ilang buwan na lang, tagulan na. Kawawa po itong mga sinasakupan natin. Kanina, nagtungo rin sa lugar ang DSWD Arayat at Provincial Social Welfare and Development Office ng Pampanga upang mamahagi ng family food packs sa mga apektadong pamilya. Batay sa tala ng DSWD Arayat, 7 ang totally damaged houses, habang 8 naman ang partially damaged dahil sa insidente. Patuloy namang minomonitor ng mga lokal na opisyal ang sitwasyon upang maiwasan ang posibleng disgrasya sa lugar. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilan pang habang buhay ang kakailanganin bago masawata ang korupsyon sa Pilipinas? Ayon kay dating Independent Commission for Infrastructure o ICI Commissioner Rosana Fajardo, masyado nang nakabaon sa sistema ang katiwalian sa bansa kaya matatagalan talaga bago ito tuluyang maalis. Sinabi pa niya na ang mga taong nauugnay sa mga issue ay matalino at may kakayanan. Ngunit bukod dito, higit sa lahat, dapat mayroon din silang matibay na at matatag na core values. Dagdag pa ni Fajardo, kahit na ilagay ang pinakamatalino at pinakamay kakayahan, kung walang values ay maaari pa rin silang gumawa ng mga bagay na taliwas sa ipinapagawa sa kanila. Sa huli, naniniwala pa rin ito na may pag-asa pa ang pagbabago sa Pilipinas kung sisimulan na ito ngayon. Naghain ng not guilty plea sina dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer o Engineering Office officials Bryce Hernandez, JP Mendoza at Cristina Pineda sa Sandigan Bayan para sa kasong graft. Hindi natuloy ang arraignment para kay RJ Dumasig dahil wala itong kasamang abogado sa korte kanina. Nais umano nitong magpalit ng legal counsel. Bunso nito, pagsasabay-sabayin na ang arraignment ng iba pang akusado na sina former Senator Ramon Bong Revilla Jr., Juanito Mendoza at RJ Dumasig sa darating na February 9. Hinihiling ng mga internally displaced persons o IDPs sa Malilipot, Albay
kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibigay ng libre at walang anumang babayaran ang relocation site na paglilipatan sa kanila ng pamahalaan. Dagdag pa dito, tulungan nila sila ng hanap buhay kung matutuloy ang pagpapalikas. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Ryan, may magiging kasunduan ba sa pagitan ng IDPs at local government pagdating sa pagpapalikas dyan sa Mount Mayon eruption affected families? Yes, Monica, magandang gabi. Kahapon nga ay nagsimula lipat ang ating mga kababayan na evacuees mula dito sa San Jose Elementary School patungo dito sa may tent city na ginawa DSWD para sa kanila. At ngayon naman, inaasikaso ng pamahalaan itong paglilipat naman nila dito sa relocation site na ginagawa nitong lokal na pamahalaan ng Malilipot Albay. Dangan nga lamang, ayon sa mga residente, kausap nila ang National Housing Authority at ayon sa kanila, ang magiging usapan pagkatapos ng 5 taon ay babayaran na nila itong lupa na kinatitirikan nitong pabahay. Monica, naghahanda na ngayon ang lokal na pamahalaan ng Malilipot Albay sa paglilipat sa mga evacuees na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa permanenteng relocation site. Inihahanda ngayon ng LGU katuwang ang National Housing Authority ang bagong matitirhan sa barangay Binitayan upang matapos na ang housing project para sa mga apektadong residente sa Malilipot Albay sa tuwing nag-aalboruto ang Bulkang Mayon. Itong pabahay na to, mahigit 600 units ito pag natapos by June. Siguro itong nasa 408 na evacuees namin galing sa dun sa 6-kilometer danger zone, makakapasok na ito dito. Yun nga ang pinapakiusap ko sana sa NHA pagdating dun sa validation, sana makapasok naman sa validation yun. Si Nanay Catherine hiling na magkaroon na din sila ng permanenteng matutuluyan na hindi na masasapanganib ang buhay sa tuwing may aktibidad ang bulkan. Yung hiling namin, sana magkaroon kami ng maayos na relocation site. Lalong-lalo na yung mga nasa 6 kilometers danger zone po, sir. Kasi yun po talagang yung, parang major priority po, sir. Sana po, sir, mabigyan kami ng relocation site na kung saan mabigyan din kami ng kabuhayan. Si Nanay Francesca naman, hinihingi na sana ay maging libre lamang ang mga pabahay na ibibigay sa kanila ng pamahalaan. May ibinigay na na bahay si President Marcos. Yung relocation na binibigay sa amin doon sa Binitayan, di ba ang bigay ng bayad? Bakit pa babayarin kami ng lupa? Libre na, hindi na kailangan magbayad ng lupa. Pinoproblema kasi ng ilang mga residente pagkatapos ng 5 taon ay mag-uumpisa na silang maghulog para sa lupa na kinatitirikan ng pabahay na ibibigay ng pamahalaan. Ang alkalde naman ng Malilipot hiling sa Pangulo at sa National Housing Authority na ibigay na lamang sa mga residente ng 6-kilometer danger zone ang bahay at lupa. Sana magkaroon ng lockdown na maibigay ito sa mga nasa 6-kilometer danger zone. Kasi nakikita ko, ito ang magiging solusyon namin na siguro maging zero na kami sa 6-kilometer na mga nakatira. And sa susunod na, kasi lagi naman ang eruption ng Mayon, halos after 4 years, nandyan yan, medyo ma-listen na yung namin, problema pagdating sa evacuees. Sa taya ng LGU Malilipot sa isang buwan ay makakalipat na ang 28 families na magiging pinakaunang benepisyaryo ng pabahay ng pamahalaan. Habang Monica, sa ngayon ay tuloy-tuloy din ang mataas na aktibidad na ipinapakita nitong Bulkang Mayon. At sa katunayan, nakapagtala ang PHIVOLCS ng 240 volcanic earthquakes at 292 rockfall events. Kasama pa dyan itong 37 pyroclastic density current o uson, at nakikita
dito ang 1,000 metro na taas ng steam plume mula dito sa bulkan at nakapagtala din ng 3,364 na tonelada ng sulfur dioxide flux at patuloy na namamaga itong dalisdis ng Bulkang Mayon, indikasyon ng aktibidad nito sa loob dito. Yan muna ang latest live mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Manatiling nakatutok sa UNTV, magbabalik ang Ito ang Balita. Ipinagpaliban na ng Commission on Elections sa COMELEC ang pagdaraos ng halalan sa Bangsamoro na nakatakda sana sa March 30 ngayong taon. Ayon sa COMELEC, imposible na nila itong magawa dahil sa kapos sa panahon at labag pa sa batas. Ito ang balita ni Dante Amendo. Inaprubahan namin ang isang resolusyon na kung saan ay opisyal namin dinideklarang postponed ang March 30, 2026 Bangsamoro Parliamentary Election. Inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC kanina ang pagpapaliban ng pagdaraos ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa March 30. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, hindi na nila kayang isagawa ang halalan sa itinakdang panahon. Kapos na anya sila sa panahon dahil wala pang epektibong batas na kanilang susundin para sa pagdaraos ng eleksyon. Operationally, hindi na po namin kaya ang isang buwan at isang linggo o isang buwan at 2 linggo para isagawa ang halalan na yan. Automated election po itayo. Bagamat napirmahan na anya ang bagong redistricting law sa BARM, hindi pa ito maipatutupad dahil hindi pa nakumpleto ang publication. Dagdag pa ni Chairman Garcia, lalabag na rin sila sa batas o ang Republic Act 8189 na nagsasabing bawal ang paggalaw sa mga presinto 120 araw bago ang halalan. Na sadyang legally and operationally, hindi na po kayang maisagawa ang eleksyon sa March 30. Una, legally sapagkat hindi na po ito magko-comply o masusunod yung instruksyon ng ating katastasang hukuman na pwedeng magsagawa ang COMELEC ng tinatawag na Bangsamoro Parliamentary Election kung hindi ito nasa loob ng 120 araw bago ang eleksyon. Ang epekto anya ng redistricting law ay may alteration ng mga presinto. Kaugnay nito ay iimpormahan ng COMELEC ang Kongreso para magkaroon ng bagong batas na magtatakda ng panibagong petsa ng eleksyon sa Bangsamoro. Magpapaliwanag din anya sila sa Korte Suprema bakit hindi masusunod ang March 30 na schedule alinsunod na rin sa mandato ng mataas na hukuman. Gayunman, target pa rin anya ng COMELEC na bago matapos ang taon ay maisasagawa ang parliamentary elections. Doon po sa mga kababayan natin sa Bangsamoro ay ito po ay pagpapaliwanag lamang na talagang gustong-gustuhin man ng COMELEC na magkahalalan, subalit legally and operationally hindi na po namin kaya ang ganito kaiksi. Nasa 2.5 billion pesos ang kakailanganing pondo para dito. Nagkaroon na ng gastos ng 1.2 billion pesos ang komisyon dahil sa naunang naimprentang balota. Ito na ang pangatlong beses na naipagpaliban ang halalan sa Bangsamoro sa iba't ibang kadahilanan, kabilang na ang kawalan ng batas na pagbabatayan sa pagsasagawa ng eleksyon. Samantala, dahil postponed na ang halalan, wala na ring bisa ang calendar of activities ng COMELEC na ipatutupad sana ngayong gabi, kabilang na ang election gun ban. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumanaw na sa edad na 52 anyo si dating Commission on Election spokesperson James Jimenez. Ang malungkot na balita ay kinumpirma ng Commission on Elections. Sa kanyang pagpanaw, binigyang pagkilala ng komisyon ang mahalagang papel na ginampanan ni Jimenez bilang pinakamatagal at pinakabatang spokesperson sa tanggapan ng gobyerno mula nang siya ay may appoint noong July 2006 hanggang September 2022. Hinilala rin ng COMELEC ang pagiging matalino at mabuting kasama sa trabaho ng dating tagapagsalita ng COMELEC at nagpaabot ng pakikiramay sa naulila nitong mga mahal sa buhay. Walang detalyeng binanggit ang COMELEC hinggil sa dahilan ng pagpanaw ni Jimenez. Hinimok ngayong araw ng Department of Education ang local chief executives na pabilisin ang pagpapatayo ng mga silid-aralan. Ito ay bilang bahagi ng mas malawak na pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
na agarang paghahatid ng basic education facilities sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ang balita ni Jen Neresina. Mas mabilis na pagtatayo ng mga silid-aralan. Ito ang nais magawa ng Department of Education, Senado at Kongreso ngayong 2026, lalo na at wala pa sa 500 classroom ang nagawa nitong nakaraang taon. Ayon kay Senator Bam Aquino, napondohan ng 66 billion pesos ang pagpapagawa ng 25,000 hanggang 30,000 na classrooms para sa taong ito. Kaya't inilatag niya ang iba't ibang paraan upang maisakatuparan ang mas mabilis na pagpapatayo ng mga silid-aralan sa bansa. I honestly think the only way we can fulfill 25,000 to 30,000 classrooms for this year is if all of us build at the same time. Kung sabay-sabay po tayong gagawa ng classroom, may tsansa po tayong mapunuan yung 25,000 to 30,000 classroom target. At ang committee po namin, we will monitor and we will make sure that these classrooms are made on time, on target, at the right price. Aniya, bukod sa Department of Public Works and Highways na magtatayo ng nasabing istruktura, nakikipagtulungan at ibababa nila ang pondo sa mga lokal na pamahalaan. Mula sa dating sistema na nakadepende sa DPWH ang proyekto, ngayon ay magkakaroon ng isang modelo na mas magbibigay ng mas malaking papel sa mga local government unit at iba pang katuwang na ahensya upang mas mabilis na matapos ang trabaho. Sa ilalim ng framework na ito, ang mga LGU ang mangunguna sa buong proseso mula sa pagbili ng mga kailangan hanggang sa mismong construction habang sinisiguro ang pagsunod sa mga national laws at DepEd standard designs at specifications. Pananagutan din ng LGU ang pag-aayos ng anumang depekto sa construction kung sakaling hindi masunod ang mga itinakdang pamantayan. Ilan sa pangunahing focus na classroom building ay ang Region 3, Region 4B, National Capital Region at Region 7 na mga rehiyon na may pinakamalalaking classroom gap. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, kulang ang bansa ng humigit kumulang 165,000 na silid-aralan, kaya't mahalaga ang hakbang na ito para pabilisin ang pagpapatayo ng mga classroom sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngayon, iniiba na ho natin at ito ang utos ni Pangulong Bongbong na i-empower natin yung mga local government units. At sama-sama ho tayo lahat, sabay-sabay, imbis na isang ahensya lang ang nagko-construct, meron tayong labis sa 1,000 local government units na gagawa ng classrooms. Dagdag naman ni Senator Aquino, mas madaling matutugunan ang kakulangan sa classroom kung mas maraming ahensya ang kikilos sa pagpapagawa ng mga ito. Nandyan yung paggawa ng bagong classroom, nandyan yung pag-lease o pagbili ng mga lumang building, nandyan yung pag-repair ng mga sira-sirang classroom. Lahat po ito, pag pinagsabay-sabay po natin yan, pag binayanihan po natin ang mga prosesong yan, makikita po natin, mapupunuan natin ang kakulangan ng classroom sa ating bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng baha at tambak ng basura sa kalsada, ay isang vlogger na piniling maging bahagi ng solusyon. Di para sa pansin o views, kundi para mag-iwan ng tunay na pagbabago sa komunidad. Ito ang balita ni Alan Manansala. Ibang bahagi ng Pilipinas, paulit-ulit nating nararanasan ang pagbaha dulot ng malalakas na ulan, baradong kanal at tambak na basura sa kalsada. Para sa marami, problema ito na tila mahirap solusyonan. Pero para sa isang content creator, ginawa niyang inspirasyon ang simpleng paglilinis para makatulong sa komunidad. Habang ang iba ay naghahanap ng views, siya naman ay naghahanap ng baradong kanal na lilinisin, kalsadang tatanggalan ng dumi at mga lugar
na matagal nang naghihintay ng malasakit. Sa simpleng malasakit at sipag, unti-unti niyang binabago ang komunidad, isang linis sa bawat araw. Meet John Cliff Carillo, isang cleanfluencer. Ako po si John Cliff Carillo, isang content creator, influencer dito sa Cebu South. At ito po ang aking ginagawa sa aking mga content, ang paglilinis ng kalsada, ang pagpulot ng mga basura. Isang vlogger na ang content ay hindi tungkol sa luxury or trending challenges, kundi sa paglilinis ng mga maruruming kalsada, paradong drainage at mga daanang matagal nang napabayaan. Araw-araw, bit-bit ang walis, pala at sako, kusan niyang nililinis ang mga lugar na madalas na nagiging sanhi ng baha. Para sa kanya, hindi kailangang malaki ang kakayahan para makatulong. Nag-iisip po kasi ako ng content na pabuluhan, gano'n, may aral, tapos yung content na nakakatulong, hindi lang yung content na may pakinabang. Ayon kay John Cliff, ang tunay niyang inspirasyon ay ang kanyang pamilya na tinuturuan siyang magmalasakit sa kapaligiran. Malaki rin ang impluwensya sa kanya ng public service na ginagawa ni Kuya Daniel Razon na nagturo sa kanya na ang pagtulong ay hindi kailangang ipakita para purihin, kundi gawin mula sa puso. Malaking parte po yun ang ating ginagawa. Kasi yung naghahanap ako, nag-search ako kung ano yung magandang content, ibinabatay kasi yun sa ano yung natutunan natin na kung dapat yung ipakita natin yung mabuting gawa, ganon. Hindi yung content na walang kapuluhan, walang matutunan yung mga tao. Sa simpleng paglilinis ng kalsada at kanal, unti-unti niyang nababago hindi lang ang itsura ng mga komunidad, kundi pati ang mindset ng mga tao na bawat isa sa atin ay may kakayahang maging bahagi ng solusyon. Isang patunay na minsan, ang pagbabago ay nagsisimula sa walis, sa sipag at sa pusong handang tumulong. Sa gitna ng problema ng baha at basura, may mga taong pinipiling maging liwanag, isang linis sa bawat araw. You are truly amazing, John! Nasa panahong ang social media ay puno ng engranding content at viral trends, may isang vlogger na piniling gawing makabuluhan ang kanyang platform. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbabalik sa Pilipinas ang K-pop group na EXO ngayong Hulyo bilang bahagi ng kanilang bagong concert tour na EXO Planet No. 6 X Horizon. Gaganapin ang concert sa July 4 at 5 sa SM Mall of Asia Arena, habang inaabangan pa ang opisyal na detalye ng ticket selling. Kamakailan ay nag-comeback ang EXO bilang 6 na miyembro sa kanilang full-length album na Reverse. Huling nag-perform ang EXO bilang isang buong grupo sa Pilipinas noong 2019 sa EXO Planet No. 5 Exploration. Dagdag kaalaman po. Akala natin, yung salitang goodbye ay simpleng paalam lang. Pero alam nyo ba, merong malalim na pinanggalingan ang salitang goodbye. Alamin natin, hindi ito trivia lang. May kwento at pananampalataya sa likod ng isang salitang araw-araw nating ginagamit. Noong unang panahon sa English, ang goodbye ay galing sa pariralang God be with you. Habang tumatagal, pinaikli siya sa God be with ye.
hanggang sa naging goodbye. So sa totoo lang, kapag nagsabi ka ng goodbye, parang sinasabi mo rin, sumaiyo nawa ang Diyos. Kaya kahit paalam siya, hindi siya malamig na salita. May kasamang pag-aalaga, pag-asa at tiwala. Hindi mo sinasabing tapos na. Sinasabi mo, may magbabantay sa'yo kahit wala na ako. Sa atin, may katumbas yan. Kapag sinasabi nating ingatan nawa, hindi lang ito take care. Ibig sabihin nun, ipinagkakatiwala kita sa Diyos. Kaya po ang salitang goodbye at ang salitang ingatan nawa ay pareho po ang kahulugan. Hindi lang pamamaalam na may pananampalataya, kundi paalala na hindi ka nag-iisa. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang mga komento ng ating mga kausi ngayong araw na Miyerkules. Wala palang komentaryo. Tayo na lang magkomentaryo doon sa vlogger, no? Na si John Carillo. Good job yun, John, sa iyong ginagawa. Ang content niya ay maglinis na mga dapat linisin. Pero may mga kanal palang gano'n na pwede pa palang linisin. Kung sa iba yun, gagawin, sisirain na kagad yun para gumawa ng panibagong kanal. Yun. Diba? O sige po, mga kausi, salamat po. Shout out kina Alfredo Diaz, Rina Gabas at Jonathan Andalis. Kaya din kay Wenceslao Santino Edith at Tubal at Alma Josayan. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo din po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 18:21 hanggang 22 na nagsasabi, Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.